Your Highness, nakita ko yung kanina, ha? Iniwasan mo ang Pedro. Dahil pag niyakap ko siya, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakatakdang matakpan ng buwan ng araw sa buwang ito. Sa araw na yun natin idadaos ang kasal. Alam mo naman siguro ang tradisyon ng mga ikinakasal na dalakit mo. Alin ho yun, Ama? Na bago ikasal pinapatira muna sa tarusan ng mga ikinakasal. Tarusan? Baka mamaya kung anong gawin ng demonyong dalakit ninyo kay Yas. Ikakasal tayo. Magiging asawa mo ko. Pero sa puso, magkaibigan lang talaga tayo. Kalimutan mo na si Hiyas, anak. Hindi ko na ipapangako yan ay meron pa ba ang ibang paraan para marating ang tarusan? Kinakailangan mong makisakay sa Anggitay. Alam mo, kwento-kwento na yung Anggitay na yan. Dito na ako lumaki sa sapang pero hindi pa ako nakakakita ng Anggitay. Ano yun? May ikugan! Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Tutulungan kita maghanap ng Anggitay. Salamat, pare. Tama, walang nagdaganat. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit. Maglalayag patungong langit. Para sandali lang, ha. Oo, sige, sige. Salamat, pare, ha. Para saan? Sabi mo, tutulungan mo ako sa paghanap doon sa Anggitay. Pare, kahit patalunin mo pa ako sa pinakamataas na bangin, gagawin ko yung para sa'yo. Utang ko sa'yo buhay ko. Eh, siya nga pala. Bakit pa gusto mo makita yung Anggitay? Hindi lang makakita, pare. Gusto ko sumakay sa likod nun. Ang sabi kasi, dumadaan daw sa tarusan ang Anggitay. Isang mahiwagang lupain ng mga engkanto. Yan anong balak mong gawin sa mga lupay ng engkanto? Babawiin kong girlfriend ko, pare. Dinukot ng mga engkanto? Kakasal siya sa isang dalakit nun. Pigilan ko yung kasal. Babawiin ko si Hiyas. Baka nga totoo. Cecil, Kailan ka pa dumating? nung kumakalawa pa, kumusta ka? Eto. Ikaw, kamusta ka? Sa totoo lang, hanggang ngayon,
ikaw pa rin nasa isip ko. Ilan na pala mga chikiting mo? Wala pa nga eh. Bakit? Ewan ko. Sige ah. Cecil! Usap naman tayo kahit sandali lang. Marami pa kasi akong gagawin eh. Wala yung asawa ko. Ba't nakalock tong pintuan to? Ba't hindi ko ilalak? Eh, dalawa lang tayo rito. Eksakto! Dalawa lang tayo dito. Pwede ko gawin sa'yo lahat ng gusto kong gawin. Pero hindi ko gagawin yung mabuting engkantada. Dahil hindi ako marunong magsamantala ng babae. Pagkain mo. Malay ko ba? Kamusta ka na? Natanong mo na yung kanina pa. Masaya ka ba sa kanya? Oo. Parang hindi. Masaya ako. Umalis ka na. Cecil, susunod sa linggo, babalik na ako na Manila. Tutulungan ako ng tiyo ko maging MMDA. Pag nakag-ipon na ako, magiging pulis na ako, mag-aaral ako. Mabuti naman kung ganon. Cecil, ayoko sanang umalis na hindi tayo nagkakasama kahit sandali lang. Labas naman tayo. May asawa na ako eh. Papasyalan tayo. Doon sa unang lugar kung saan tayo nag-date. Tara. Kawawang Nestor. Pwede rin ka na mahiya dito, at saka pasensya mo na yung bahay namin, ha? Halika. Tuloy ka. Dali lang, tatawagin ko lang yung asawa ko, ipapakilala ko sa'yo, ha? Cecil! Mahal! Yuck! So dark naman this house. Nagtitibig ba o naputulan ng electricity? Sako ka, dali. Cecil! Saan na yun? Hindi mo nagpapagabi yun eh. Saka alam niyo dadating ako eh. Dali baka nasa kapitbahay. Nestor. Aling Marta, anong ginagawa niyo dito? Naku, Nestor. Hindi naman sa nakikialam ako, pero nakonsensya naman ako. Hindi ko sabihin sa'yo to. Kasi si Cecil kanina umalis. Kasama yung dati niyang katipan. Si Ruben. Ano? Sige. Yun lang pinunta ko dito. Alis na ako. Dali, Aling Marta. Ruben, parang medyo malayo na yata tayo ah. Hindi na yata dito yung pinapasyalan natin dati. Mas mabuti tong medyo malayo para iwas chismis tayo. Balik na tayo? Sandali na lang. Hindi kasi papauwi na ngayon si Nestor. Ayoko naman na pag-uwi niya ng bahay, wala ako. Maya-maya, uwi na tayo. Hintay mo lang ako dito, iilang ako. Ito,
Hawakan mo, ha? Bilisan mo lang, ha? Pedro, nakakaya naman sa'yo. Sige, pumasok ka muna sa loob. Susunod na lang ako. Okay lang ako rito, pare. Pasensya ka na, ha? Gabi na kasi. Delikado mo ang gantong oras. Kailangan ko lang talaga hintayin si Cecil. May sasabihin sana kasi, pare. Huwag mo sana'y kagalit. Pare, dahil utang ko sa'yo yung buhay ko. Kahit ano sabihin mo sa akin, okay lang. Kahit murahin mo pa ako. Ano kasi, pare? Alam ko, galit ka. Pero sana, magsabihan mo lang. Huwag mong sasaktan. Huwag kang mag-alala, pare. Kahit kailan di ko pinagbuhatan ng kamay si Mrs. Kahit kailan di ko naisip gawin yun. Gano'n ko siya kamahal. Nag-aalala lang kasi ako dahil gabi na eh. Bakit, pare? Yung ex si Mrs. Ang mang-aagaw, as in, ang lalaking hudas. Gusto, pare? Ay! Pedro! Bakit, pare? Nabiyak kang ahas ka! Ay! Pedro! Awatin mo sila! Sabihin mo sa ilong! Masakit ko mga ahas ka! Ikaw ang ahas! Lahat mong girlfriend ko tinang sa pera! Ha? Kaya mo ako private na yun! Ha? Nasaan ang asawa ko? Asawa mo yan eh! Ewan ko sa'yo! Ako na magmamaangan! Tama na! May nakakita sa inyo! Sinundo mo siya dito sa bahay namin! Galing ako Maynila, ha? Wala akong alam dyan! Paano sisinungaling ko ka? Tama na! Ay, Marta! Sabihin niyo sa kanya yung nakita niyo! Nakita kita kanina, Ruben. Kasama mo si Cecil na umalis. Ito, kita mo to? Galing Maynila yan. Ha? Kung galing ka na Maynila, sino yung... Hindi ko ikaw, Ruben. Sino ko sa akin, Ceci? Diyos ko! Hindi kaya... Nilalabuot yun? Teka, anong inalabuot? Nasa maling naglabuot. Nakakatakot ito. Malaki ang katawan. Cecil!
Matigas ang buhok nito. Matigas din ang balat. Mas matigas pa sa kalabaw. Matatalim ang ngipin at kuko na siyang ginagamit niya upang lapain ang kanyang bibiktimahin. Pare, kung ganun kapangit yun, bakit sumama yung asawa mo? Nag-iibang anyo ang inablabuot. Kaya niyang kopyahin ang kilala ng bibiktimahin niya. Dadalhin sa may kasukan at doon nilalapain. Ibig mo sabihin, pare, kakilala ng inlalabuot ang kanyang bibiktimahin? Kaya niya nagagawang kopya ng mga kakilala nito? Ibang klaseng katangay na inablabuot. Marinig lang nila yung pangalan. Kahit di na ito kakilala, kaya na itong kopyahin. Alam mo ba yung kasabihang, huwag kang magbabanggit ng pangalan sa gitna ng kagubatan? Oo, narinig ko na yun. Kaya pag narinig ng inablabuot, ang pangalan ng binanggit mo, kaya niya itong kopyahin. Cecil! Cecil! Nestor, Pedro, mga kasama, maghiwalay-hiwalay tayong lahat para mas madali nating mahanap si Cecil. Doon kayo. Dito kami. Cecil! 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 Mahal ko, nasan ka? Cecil! 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 Pedro! Luko! Cecil! Pare, kwintas oh. Kwintas na si Cecil. Dito lang siya. Cecil! 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 Sino ang handa nito? Nakikita ka ba yung dito? Hindi ko lang inaasahan na romantic din pala mga dalakot mo. Matagal ako tumira sa syudad. Nag-aaral ako kasama ng mga pangkaraniwang tao. Gano'n naman ang ginagawa rin ng mga dalakot mo. Siguro nakuha ko yung pag-uugali ng tao. And basically, I'm romantic. At malakas ang bilib mo sa sarili. Eh, kung alam ko tama ako, of course. Paano naman tinanggap ni Simona ang ugali mo yan? Sino ba talaga si Simona na po yun? Ilang beses ko na rin siyang naririnig sa inyo ni Casimiro. Sino ba talaga siya sa buhay mo? Kasalanan ako, pare. Kasalanan ako bakit siya nagdakip ng inlablabuot.
may gustong kunin ng maligno, ang asawa mo eh. Kung naging masaya lang sana siya. Di ba sabi mo naman sa akin, mahal na mahal mo siya? Ako! Ako lang yung nagmamahal, pare. Tama si Ruben. Binili ko lang yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Dahil sinamantala ko yung pangangailangan nila. Akala ko pwede niya akong mahalin. Pero hindi pala ganun yung pare. Baka naman minahal ka niya. Nagkataon lang na... Hindi. Hindi, pare. Hindi niya ako minahal. Alam ko yun, pero hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Pinipilit ko pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Ang hirap, pare. Ang hirap magmahal na tao, hindi ka naman talaga mahal. Ang hirap. Ikaw ba, pare? Siguro ko bang mahal ka ng girlfriend mo? Pasensya na sa pagtatanong ko. Sa pangungulit ko. Walang kaso. Magiging mag-asawa tayo, dapat lang malaman mo lahat tungkol sa akin. At kay Simona na rin. I-respeto ko kung ayaw mo talagang sabihin. Girlfriend ko si Simona. Pero matagal na kami naghiwalay. Nasaan na siya? Sana isang araw, pagpunta natin sa Dalakit, mapakilala mo siya sa akin. Wala siya sa Dalakit. Sa Amerika siya. Sa Amerika? United States of America? Hindi siya Dalakit mo. Tao siya. Tao si Simona. Kailangan mo na magpahinga. Magpahinga ka na. Hindi. Kumain muna tayo. Mahal ako ni Iyas. Alam ko mahal niya ako. Kaya ako nandito. Para ipaglaban ang pagmamahalan namin. Dapat lang. Tama yung ginagawa mo. Sana nga. Siguro. Magdududa ka ba? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Nakamatay na ang tatay ko. Dalawa na lang kami ng lola ko ngayon. Pero iniwan ko pa ang lola ko. Para lang bawiin si Iyas. Iniwan mo, no? Alam mo mag-isa. May kababata ako. Si Raquel. Siya ang kasakasama ngayon ng lola ko. Ganun si Raquel. Alam mo, pare, tingin ko may pagtingin sa'yo yung Raquel na yun. Alam ba niya na may girlfriend ka? Oo. Minamahal ka pa rin niya ng ganyan? Pero alam niya nang hanggang pagkakaibigan na lang kami. Napakaswerte mo, Pedro.
ka lang ba, pare? Gusto mo, samahan mo na kita rito. Okay lang ako, pare. Sige. Magpahinga ka muna dyan. Niligpitin ko lang yung mga kalat sa labas. Ako nang bahala dun. Bes? Anong ginagawa mo rito? Hindi hinahanap ka. Ano sa tingin mo? Paano mo nalaman na dito ako? Naghanap nga eh. Tama na nga yan. Ang daming pong tanong. Halika na. Saan? Kay Lola. Ang labo mong kausap ah. Pinapauwi mo na ako? Sinabi ko bang umuwi ka, Best? Hindi, 'di ba? Pupuntahan natin si Lola kasi hinihintay ka niya. Andito si Lola? Hindi dito. Sa kabilang baryo. Ganito kasi yun. Pag alis mo sa atin, naisip ni Lola na sundan ka. Nag-aalala daw. Sinama ako. Hindi naman namin alam kung nasan ka. Nakituloy muna kami sa isang kaibigan, sa isang kakilala, para makapagpahinga na rin si Lola. At ako muna ang pinaghanap niya sa'yo. Tapos, may nakapagsabi sa akin na may isang mestisong kulot na bisita dito. Kaya ako nandito. Hindi mo kasi nililiwanag eh. Sobrang excited ka kasi na makita yung hiyas na yun eh. Bes naman. Kung bakit kasi yung pambabaeng yun ang sinota eh. Sigurado ako makababata mo yan. Siguraduhin mo muna. Kasi baka mamaya yung blablabuot yan. Correct. Sa totoo lang pare, nagdududa din ako sa kanya. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko na eksakto masabi pero parang basta ganun. Pare, bakit di na lang ang lolo mo papuntay mo rito? Kung hindi ka nakakasigurong yan niya si Raquel. Bakit ka pa sasama sa kanya? May point siya doon, Pedro, my dear. Sa totoo lang pare, gusto ko rin makaharap yung inlablabugot. Alam mo, sira ka talaga. Parang gusto kong ingganti ang asawa mo. Pati yung mga naging biktima niya. At yung magiging biktima niya pa. That's my Pedro. Here, you're the man. Superhero ever. Yeah. Naintindihan kita. Pero para mag-iingat ka, ha? Pagdasal mo na rin na siguro, hindi siya inlalabuot. Basta pare. Nagkahiwalay. Pinaghiwalay.
Casimiro? Mga tao. Oo. Kung malaman na ng dalakit nun ako, ang bularyo dito, ang bularyo doon. Alam po nung dalakit na nung pinaputol nila para lang tigilan ko si Simona. Pero masimana mo pagpatol. Kaya nagdesisyon si Simona na maghiwalay na lang kami para wala nang gulo. Hindi kayo binigyan ng pagkakataon. Parang naman hindi mo kilalang mga tao. Pag nabansagan na nila masama ka o ang uri mo habang buhay ka na masama, people on your own quest for supremacy become discriminating. The truth is, they're just haunted by their own weaknesses. Bakit? Ganun mo ba napaibig si Simona? Sa pamamagitan ng nakakabalo ng filosofiya. Bakit ba? Kung sakasakali ba mapapaibig mo kita? Hindi, no? Swabe ka rin kumugtas sa kalye, ah. Akala mo madadaan ako sa binatan. Muna ka na, best. Uy, best, muna ka na. Huwag ka papayag, Pedro! Pili ko inuutakan ka lang yan, eh. What if nauna ka? Tapos biglang iba yun ang anyo. Tapos bigla ka lang yung i-attack from your back. Ikaw na mauna. Ikaw nakakalam ng daan eh. Teka. Akala ko ba sa kabilang baryo tayo pupunta? Nasa kabilang baryo. Sigurado ka? Eh, gubat na to eh. Shortcut to papunta doon. Kung sa highway tayo dadaan, baka matagalan pa tayo. Bakit ba parang ayaw mo sumama? Ayaw mo ba makita ang lola mo? Pwede ba naman yun? Alam mo naman kung gaano ko kamahal yun eh. Ang dami-dami pa kasing tanong. Oh, bakit na naman? Sandali lang, naiihi ako. Oh, dyan ka lang, huwag ka susunod. Pedro! Nakita ko! Nagwiwi nga lang. Yak! Nakita ko! Oh, ano? Tara na. Teka lang. Malayo pa ba yun? Malapit na, best. Uy, sandali lang! Dito magaganap kasal natin. Diyan natatayo yung altar. Diyan, lahat ng Turuskano at dito naman lahat ng dalakit mo. Pagkatapos ng kasal natin, magsasama-sama na lahat. Matutuloy ng pag-iisa ang lahat ng engkanto sa lupa. Nalulungkot ka? Iniisip na ako. Hulaan ko. Nangihinayang ka dahil hindi kayo ni Pedro Pindukong ikakasal dito. Kaya ka malungkot. Kung gusto mong maging matagumpay ang pagsasama natin, Napoleon, simulan natin sa paglimot sa mga nakaraan natin. Ako, kay Pedro. Ikaw kay Simona. Pasensya na. Hayaan mo. Mula ngayon, wala kang maririnig sa akin tungkol sa mga dati natin na karelasyon. Pangako ko yan. Pasensya na rin sa naging reaksyon ko. Gusto ko lang makalimot. Para hindi na tayo nasasaktan. Naintindihan ko. Mabuti pa bumalik na tayo. Sabi mo malapit na.
Ginabi na tayo ah. Ayun na oh. Doon sa kubong yun kami nakituloy. Ano ba, Bes? Bilisan mo, hinihintay ka na ni Lola. Lola, Lola, andito naman si Pedro. Pedro, apo ko. Lola? Lola, kayo ba po talaga yan? Bakit? May iba na ba akong kamukha? Halika nga rito, bata ka. Alalang-alala ako sa'yo. Halika. Yakapin mong lola. Yeah. Bakit pa po kayo sumunod? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kamamatay lang ng tatay mo. Alam ko masamang loob mo sa nangyari. Kailangan may susubaybay sa'yo. Tapos naman, Lolo. Ba't kasi sumunod pa po kayo? Pedro! Look! Pedro! Malindog! Bisita ko! Na-exert siya nga ako! Yung huwag na kasi na-detect ako! Pedro! Andito yung sundang! Pedro, galingan mo! Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y papapaalin sa dulo na maghahanap sa atin sa Bitan lang ang iyong kapit, paglalayang patungong langit. Para sa mga pinaniwala mo. Lungot pinatay mo! Wala pang pinapatira dito na hindi nagkakagustuhan kasi Miro. Kaya siguro naman, magkakahulugan naman sila ng loob bago pa sila ikasal.
Ayoko nang siguro, Isidra. Ang gusto ko sigurado. Ay, Casimiro. Kaya gagawa mo ng paraan para mahalin ni Hias si Napoleon. At mahalin ni Napoleon si Hias. Walang dapat makapigil sa kasal. Walang dapat makapigil sa mga binabala ko. Walang lihim na hindi nabubunyag, Casimiro. Kaya nga dapat matuloy ang kasal. Bago pa may makamoy ng mga binabala ko. Kahit na si Napoleon. Hindi. Lalo na si Napoleon. Pare, kakaiba ka. Pinatay mo yung kinakatakotang ilablabuot. Maraming salamat, Pedro. Pinagigantihan mo pagkamatay ng asawa mo. Alam mo, Pedro, hindi ako nagkakamaling makipagkaibigan sa'yo. At sa pagkakataong ito, ako naman na nangangako na tutulong sa'yo. Pedro, maraming salamat talaga sa tulong mo. Una na ako. Salamat. Star. Salamat. Mukhang uulan. Kahit na malakas ang sikit ng araw. Ito nang hinintay mo pagkakataon, Pedro. Ang paglabas ng anggite sa lawan nito. Pedro, kailangan natin pumunta ng bagong unan para hindi tayo maiwanan. Tara na. Ito ang magpapaibig sa kanila. Ang laroong yan? Mukhang laruan. Pero napakatalim nito. Kailangan masugatan sila naggamit ang punyal na ito. At ang dugo sa mga sugat nila na gawa nito, paghahaluin ko. At pag nahalo ko yon, mamahalin nila ang isa't isa ng walang kapantay. Nang higit pa sa kanilang buhay. Patingin yan. Mag-iingat ka, Casimiro. Sa kabilang banda, mapanganib ang punyal na yan. Yan ang kakambal ng batong pamparusa ng mga Flores Canyon. Ano ibig mo sabihin? Ang sino mang mapapatay gamit ang punyal na yan, mamamatay hindi lang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa. Kamatayan, wala ng pagkabuhay. Pedro! Hindi ko talaga alam kung totoo nga ang gita eh. Kwento-kwento lang na dito dumadaan yan pero hindi pa talaga ako nakakakita nun. Hintayin lang natin, pare. Huwag ka na maiinip. Pedro, totoo pala! Totoo pala nga ang gita eh! Napakaganda, pare. Ayun o! Mukhang dito pa dadaan! Huwag ka na maingay. Pedro, pagkakataon mo na to, Pedro! Ang pagtitiwala sa kapwa ay hindi masama. Pero mahalaga rin na bago tayo magtiwala ay matuto tayong mag-ingat at kumilala ng mga tao. Mabuti na lang at nalusutan ko ang inlablabuot. Ang inlablabuot ay isang uri ng malignong malaki ang katawan, makapal ang balat kaysa kalabaw. Matigas ang buhok nito at matatalim ang mga ngipin.
Ang kuko ang siyang ginagamit nito sa paglapa ng biktima. May kapangyarihan siya magpalit ng anyo at magkunwaring kakilala o kaibigan upang madala sa kasukalan ang biktima.